Mirror, mirror, who's the most beautiful of all? Yung hawak ba niya yung titi niya? Ano ba po ito? Hindi ka na natakot. Hindi. Ang tapang ng tanong mo, pero ba't nakatingin ka sa akin? Tingnan mo si Secretary Ronald Llamas ng... Paliwanag sa presidente. Tay, hawak niyo po ba ang titi niya? Gag. At least ako may hahawakan pa. That's it! Mic drop, mic drop, mic drop, mic drop. Dito lang po, si Sir Ronald pumatol sa ngongo. The Pod Network Entertainment. Ano? Diba? Ito na. Sino ba tong kasama natin? Si... Feeling ko tatay ito ni Roger. Hindi naman. Hindi. Parang aalma ka, parang aalma ka. Parang hindi ka payag. Ikaw pa hindi pumayag na putang ina mo ka. Hindi. May chance nga eh. Oh. Mamaya gusto ko, ikaw mag-idol sa kanya, tas daddy ang tawag mo siya. Ano ko holding hands? Parang wala akong ano. Meron ba? Naririnig ka. Ano bang hinahanap mo? Wag mo! Wag mo Pakita sa kunin mo! Wag, wala ka! Ano yan? Di ba yan? DNA test ba yan? Di na kilala yung guest. Wala ka! Welcome to the Cool Pals! Episode 826. Exclusive! On Spotify and YouTube. Pepem, pem, pepem, pem, pepem. Pepem, pem, 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 pepem. You are the sunshine of my... Bakit? Bakit yan ang... Ano dahil ba walang book yung guest natin? mukha siyang araw? Hindi ba dahil? Ayan na. Kayo pinapahamak nyo ako. May AK-47 to. Oo nga, no? Bakit kasi nasa second page yun? O wag na natin pahabain pa. Roger! Introduce mo yung guest natin. Ngayon, pinapakilala ko ang aking tatay. Ang dating tinador. Mali Sige, na. Mali na agad. Hayaan nyo na. Dating tendero sa palengke. DVD. DVD. Marohas? Mister. Mr. Roger. Ronaldo Senior. Ito. Donald Diaman. Yun! Buya ka siya. Kaya kayo pinahirapan. Nagpawisan ako. At syempre kasama din natin dito. Siyempre, si Baka Papa naman, yan. baka naman nakalimutan niya na yata ako. Hindi siya. Ang Good best morning. friend ni Christian Esguera. Isa pa yan. Ano pangalan nito? Roger. Roger. Anong address niyan? Ano to? Balikan mo na. Ano address? Baka ng bahay. Ano ba yan? Ano plate number na? Ang address po na Unit AK-47. Medyo kursunada ko yan. Kinakaba mo. Sorry ka. Mag-sorry ka. Sorry po tayo. Sorry ka. Hindi, ganun tayo, di ba, ng mga Kahit may na, edad. alam mo ba kung gaano kalaking insulto ang tao maging anak ikaw? Akala ko nga tinapon na sa lansangan niya. Niligaw. Niligaw ako yun. Pero ito tayo, nagkita tayo ulit. Salamat. Actually, nalulungkot nga ako. Nakita mo, namumuo yung luha ko. Well, maraming salamat sir po sa pagpapaunlak. It's really an honor na nandito po kayo. Ako rin. Babalitaan ko lang kasi kayo. Lahat masama. Oy, Talaga, cheers na. Cheers. Talaga, 826 na to? Opo sir. Opo. Talaga? Opo. Sino yung mga walang kwentang nanonood sa inyo? Sino mga walang kwenta naging guest niya ng 800 times? E di yung mga walang kwentang nag-request din po sa inyo. Oh, nandiyan sa Wait likod. lang, parang doble na yung tama sa akin. Pero di ba yung mga guests niya sobrang diverse? Di ba? Bati yung mga escort service, di ba? Bati ganun yung mga naging guests Ba't niya. naman yun ang unang Naisip niya. Yung pala yung mga top episodes Kasi nyo, sir, ha? baka mag-reconsider si Sir Ronald ng kanyang judgment on your roster
of integrity. Binatang-binata ngayon si Third Sir wind. Ronald. Third wind. Mas gusto ko mag-isa eh. Subukan nyo yun, mag-isa. Sinusubukan ko, nagagalit yung asawa ko. Pero, Subukan nyo, mag-isa kayo, tignan nyo yung sarili nyo sa salamin, tapos minsan kausapin nyo. Malungkot. Lalo na kung sasagot. Lalo kung sasagot yung tinitignan mo sa salamin, sasagutin ka, malungkot. my precious ba yung sasabihin? Mirror, mirror, what's the most beautiful of all? Yung hawak ba niya yung titi niya? Hindi ka na natakot. Hindi. Ang tapang ng tanong mo, pero ba't nakatingin ka sa akin? Tingnan mo si Secretary Ronald Llamas ng... Paliwanag sa presinto. Tay, hawak niyo po ba? Gag. At least ako may hahawakan pa. That's it! Mic drop, mic drop, mic drop, mic drop. Dito lang po, si Sir Ronald pumatol sa ngongo. Wala na. Pakikat yung part na yan. Pakikat na. Sir, kamusta? At bakit ba kayo sikat sa AK-47? Anong tawag nyo, Prof, sa kanya? Kay Sir Ronald? Marami. Marami eh. Ano yung tungkol sa AK-47? Paki-explain. Parang hindi naman yata ikaw nahuli sa Ako, abangan ko kasi galing sa shot eh. Ang sarap makinig sa mga tito mo pagka... Hindi kasi, inimbita kasi si Pinoy sa United Nations, sa Geneva. Eh, hindi siya available, so pinadala niya ako. So, pumunta ako ron, nagsalita for him. Sa mga kwanto, sa mga refugees. So, naiwan dito yung driver ko, tsaka yung aking security, na-aksidente sila. At dyan sa Mepilcoa. At tapos nung na-aksidente sila, yung iba kong security pumunta ron para kunin yung aking mga gamit at saka isa sa gamit ko yung AK-47. So nakunan sila ng video ng isang paraan na ABS-CBN yata na dala-dala. So lumabas na yun, nag-viral na anong ginagawa nung AK-47 sa kotse ni Secretary Llamas? No, again, dami na lumabas. May isang popular na broadcaster sinasabi, di ba gamit ng yan ng mga komunista? Ganon, di ba gamit Taliban. ng mga Grabe, terorista? Actually, tama yung Taliban. Lumabas pa sa isang major newspaper. Isang cachet ng armas ang nakita daw doon. No, ganun na. Crossbar, AK-47. Alam mo naman. Hydraulic jack. Alam mo naman, disinformation na ng panahon na yan. So, kumalat na. Actually, kompleto siya sa papeles. May permit to carry, may lisensya, etc. No? Kaya, Bakit bakit meron kayong AK-47? hindi sa akin. Kung Pag may nanlilimos. Actually, Bakit na piso lang, actually yun. O yan yung babasahin yung windshield, di ba? Actually, ginagamit ko yun pag may mga nag-iimbita sa akin katulad ganito. Balis ka na! Balis ka na! Sir Ronald, ganito po ang tunog ng AK-47 namin. Parang Armalite yan eh. Alam mo, yung isang M16 maganda lang sa AK-47, kaya natalo yung Amerikano sa Vietnam. Di ba, lilito mga Vietcong. Pero ang dala nila AK, ang dala ng mga Amerikanong malalaki, M16. Ayun, talo sila. Dahil the best yan, pinakamura, pinakamadaling linisin, kahit sa putik mo, putok yan. So naghahanap po kayo ng mga Vietnamese ngayon? Medyo. Nasubukan dyan eh. Nasubukan, no? Saan nyo po pinatatarget yung target practice nyo sa AK-47? Actually, yung mga katulad ganito mga host. Di ako kasama. Yan, gumaganito. Di nyo naman daw siya kayang tamaan kasi maliit siya. Yan, igagapos ko sa puno ng mangga. Yes. Hoy, linawin namin putang ina, naggagaguhan lang kami dito. Baka i-take out of context nyo. Paano nangyari kay Hidayah? Nagulat ka ako, 826 Episode? Opo, sir. Talagang mga tao ngayon mahihilig sa walang kwentang usapan. Opo, sir. Talagang dumadami, no? Tapos, amaze ako.
Walang kwenta na nga yung usapan, nagbabayad pa. Sino mga ugok Actually, yun? may tanong ako, sino yung nasa 500 pesos na mukha? Sino yun? Yung mukha nasa 500 pesos nyo? Ito si ano, Ay, dahil Kasi- nagtatanong, sino yan? Baka pwedeng yung mga ugok dyan sa labas, pumalak pa kayo para marinig ni Secretary. Yan. Sir Ronald, dito ka dadaan. Ito, honest question. Mm. Kayo ba, magbabayad ba kayo ng 750 para panoorin ang sarili nyo? Hindi. Pero, yung sa salamin na may hawak, baka pwede. Okay yung anak ko. Sasabihin mo pa Thank yun, you. ba't ko panonoorin yan? Ikaw ba, Sir Ronald, ganito ka nakatapang kahit nung nag-aaral ka pa sa college? Hindi, lagi ako nabubuli. Paano ka nabubuli? Ha? Paano ka nabubuli? Hindi na sila buhay. Ayun. Hindi na sila buhay. Papaluin ng teacher ko yung kamay ko na ruler. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng thumbtacks yung upuan niya. Tatakpan ko ng dahon. Ayun. Pilyo ka na talaga dati Hindi, pag nabubuli ako, paano yung sandwich mo, aagawin yan di ba? Aagawin yan, di ba? Kaya kinabukasan, nagdala akong sandwich, yung aagaw, hindi niya alam, dinuraan ko na yung sandwich. Wow, ang ganda. Ganun yung mga special operation. Doon ako natuto. Habang lumalaki ako, mga Kaya special pala ganun yung lasa ng pagkain ko kanina. Saan ka ba lumaki, Sir Ronald? Dito naman, sa Quezon City. Sa Quezon City. Tapos yung lugar ninyo, ano ba to? Middle class? Middle class. Pero nung pumasok ako sa Uste, doon ako medyo naging lower class. No? Dahil doon ako napasok doon sa namin, publication. The Flame tsaka Barsitarian. Doon ako nakakuha. Tapos Marshall Lunon, naglalakad ako sa kalsada, biglang may nakita ko, examinations para sa mga writers. Sumama ako, yung test pala kayang dayain. So nadaya ako, nakapasa ako. Naging feature editor. Paano dinaya? Ha? Paano daya? AK-47. Thumbtacks. May dala kang libro, tapos yung nakasulat sa libro, yun yung susulat mo. Textbook. Akala nila magaling ako. No? Parang si Richard. Natotoong magaling. Ako yung nagsulat ng textbook na. Alam niyo si Richard, pag patanggalin mo yung kanyan, yung jacket, makikita mo, ang laki ng kanyan, ng mga muscle sa braso. Ay, alam po ng mga tita natin dito na nakikinig yan. Alam mo kung paano lumaki yan? Hindi sa gym. Kakabuhat ng sariling bangko. Grabe naman. Ang ganda. Hindi lang isa. Dalawang bangko. Kaya, kanyan tingin ko ang tawag kasi ngayon dyan, Mr. Sub-Saharan Africa. Tapos na tayo dyan. Kaya ang tawag sa kanya, tatalunin niya si Mr. Supranational. Kaya pag nawalan siya ng trabaho, mag-apply siya ng trabaho kay Harry Roque, tingin ko tatanggapin siya. Ang tingin mo? Bilang, sir. Hindi ko masagot pero Bilang naglalaway sir. ako. Special assistant. Alam mo, Richard, parang masarap ko. Ano yung sinabi niya? Ako? Ano yung sinabi niya kay yung pinapatop shirt? Tatanggal ng shirt si Sabi na magtatanggal ng shirt si Basahan na sex! Ay, kay Tito Boy. Richard, a supranational. Sex! Di ba ginugupitan pa na dati si John B. Cremulya? Di ba nakita mo yun, yung ginugupitan niya ng buhok? Marunong talaga. Marunong talaga. Confirm. Yung gupit ang habol. Nagtanong mo sa akin, Yung pala yun. Mamagupit ka pa. Totoo pala yun. Yung pala yung nagpa-confirm sa kanya. Sabi na nga. Ang problema, yung anak ko wala na igugupit. So, Talaga po. Mukhang mahaba ito. Wala na dyan siya. Walang kapansanan. Ang galing ni Sir Ronald, hindi ka makakapagsalita ka agad. Tinira ka niya habang umiinom. Parang pinag-aaralan ka na ni Sir Ronald. Pero Special ops. bigay niyo sa akin yung address, ha? kami na Kunin mo rin mag-atid, address. sir. Kami na mag-atid. By the way, sir, bali nabanggit nyo, sir, nagpa-interview kayo as a writer. So, yun ba yung, nabanggit nyo rin kasi kanina na, hindi nyo natapos yung journalism na course sa UST?
Dahil yung mga matitinong journalist, dropouts eh. So kayo ay drop out. Dropout. Oo. Isang sem na lang. Pero editor ako ng Varsitarian, tsaka The Flame, yung Hudyat, etc. Pero nung panahon kasi na yon, dahil martial law, parang pag graduate ka, parang bahagi ka ng sistema. So para sa amin, pag hindi ka graduate, yun ay bahagi ng iyong rebellion. Sinabi ko yun sa nanay ko. Sabi niya, matagal nang tapos ang martial law, bobo. Ang problema, ang dami ko nakumbinse doon sa aking Nag-drop out. framework. Ngayon, pinagmumura na ako. Hindi sila makahanap ng trabaho eh. So ilang kayo nag-drop out nun? Marami. Dami ko nakumbinsi noon sa college namin, sa Artlets. Dahil sabi ko, gusto niyo ba maging bahagi ng sistema? Ha? Gusto niyo ba maging Sabi nila, yari kami sa mga magulang namin. Kung tinuloy-tuloy mo pa yan, parang pwede ka maging Hitler. Ha? Pwede. Oo. Pwede ka magpatubo ng ano eh. Pwede pa rin naman eh. Pwede pa rin naman. Pwede. Kaso yung bigote ko, kapos eh. Hindi mo napansin. Medyo kulang eh. Pero ayun, talent nyo na po yan, yung magaling kayong mangumbinse, magsalita Ang bola. in public. Konti lang. No? Konti lang. Dahil yung nanay ko, hindi ko makumbinse. Nadagdagan yung baon ko. So, ibang nagbibigay ng baon Sir, sa pasok na tayo dun, sir. Anong sabi ng magulang ninyo nung nag-drop out kayo? Hindi nila alam hanggang ngayon. Talaga? Uy, okay yan. The best yan. Dahil nung panahon kasi na yon ay pag editor ka ng Varsitarian, ka ng The Flame, no, scholar ka. No? 75% scholarship. Tapos may sahod ka sa bawat sinusulat mo. May sahod ka sa pagiging editor. So, punong-puno ka noon, no? Kaya hindi ko masabi na hindi ako graduate. Paano binabayaran yung tuition po ko kahit scholar ako eh. Kaya, pero yun, inamin ko naman. Paano sir ang feel ng isang editor kayo ng newspaper nung panahon ng martial law? Nakakatakot ba? Medyo. Halimbawa, yung may ginawa kong article noon, Confessions of a Butcher. No, yung caricature ng mga pare, madre, magsasaka, kabataan na nakasabit sa hook sa isang butcher shop. Tapos isang malaking profile ni Enrile. Siya kasi yung Secretary of National Defense noon. Ang tawag ay Confessions of a Butcher. Pero sobrang tapang ko, hindi ko ginamit yung tunay kong pangalan. Ano yung ginamit? Pangalan nung katabi niya. Nawala na ngayon. Wala na. Disappear na. Yung ayaw niyang kalaban niya. Elias Di Masupil. Si Elias kasi idol ko yan eh sa El Filibusterismo, no. Ayun yung pero ang ginawa ni Enrile, kinausap yung administration, binan yung issue na yon. Tinago sa bodega. Ang tawag doon the red issue dahil red yung kulay eh. Tapos ang cover dinrawing ni Pingot Solveta, isang magaling na artist ngayon, yung caricature ng isang tinotorture. Yun ang cover nun, no? So, binan nila yon. Tapos, ang nangyari ay may naglagay na, alam niyo ba yung mga pinapaputok na baby rocket pag New Year? May naglagay nun sa Dean's office. Nilagay yun sa trash can. Tapos nilagyan ng, yung mga ulo ng posporo. Nilagay ganon. Tapos nilagyan ng katol. No? Sinindihan yung katol. Ito katol yung timer. Pag tama ng patol doon sa mga ulo ng posporo, aapo yun. Tapos puputok yung mga baby rocket. So nagkagulo sa Dean's office, lahat ng security doon sa college, doon nagtakbuhan. Tapos may mga pumunta doon sa bodega. Tinanggal yung lock, tapos kinuha lahat yung mga band. Mga issue. Rescue operation. No? Tapos distribute sa sa university. Di ko alam kung sino yung mga yun. Pero buhay pa sila. Walang hiya, no? Walang hiya. Ang galing. Ano ba sa page 3? Ang galing. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino. Hindi. Ang galing talaga, no? May Netflix ganda. na yan. May Netflix. Kagulo. Tapos yung isa pa, ito mga gaguli na ito, no? Pero gumawa ng mga sa chemistry, gumawa ng stink bomb. Tapos, kinalat sa mga sinihan. No? Tapos yung mga tao, ang baho, labasan ng sinihan. Paglabas ng sinihan, may nagbibigay ng manifesto. Ito yung baho ng diktadura.
Ito yung baho ng lipunan. Pero mo, ang laki ng binayad ng mga tao ron para manood ng sine, tapos naglabasan dahil sa baho. Oh, may nagchuchupaan pa doon. Ronald, inistorto mo. Diba? Natutsu pala ito eh. Yan, yung grupo rin na yan. Yung mga talagang mga walang hiya, di ba? Mission Impossible na. Diyan simulang Parang hindi siya nagbubuhat din masyado, no? Akala ko ako lang malaking binubuhat. Medyo ibang level buhat din. Ikaw lang ba mag-isa? Ay, Hindi kasama si Sir. Wala siyang kinalaman. Hindi kasama si Sir. Ilan po kayo nun? yung personality niya nung gumagalaw, mag-isa lang siya. Hindi. Grupo yan. Grupo. Alam ko yung isa, professor na sa Ateneo. Uy, parang yung isa ay isang organizer ng mga union, no? Mga wow. Hindi, nabalitaan ko lang, na subaybayan ko. naman. That was kasi more than 40 years ago eh. So, mga lolo na yan. Kumait na ba sila, Sir Ronald? Or katulad, Ayan, no? Nung ikaw isang lang araw hindi? nga, magkano po ba ang baby racket ng mga mura lang eh. Mura. Subukan mo. Lagyan mo ng kwan. Katol? May katol pa ba ngayon? Wala na. Meron pa, sir. Katol. Tapos yung yung mga ulo ng posporo. May posporo pa ba ngayon? Meron pa. Didikit mo yan sa dulo. Tapos parang yan ang primer mo eh. Yung mitya. Diba? Tapos, ididikit mo doon sa mitya ng labintador o baby rocket. So, nakalayo ka na, biglang sasabog yon, tapos tatakbo ka ron. Sino yun? Ang galing. Halimbawa ako, tumakbo ako nun sa Dean's office eh. Sabi ko, sino yan, mga yan? Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Tapos halimbawa ang sabi ni Sir. Tapos galit na galit yung Dean, ganyan. Sabi ko, nakita ko yung si ganito tumatakbo yung kalabang ko. yung katabi niya? Nakita ko Yung si Elias. Si Elias yan. So, double whammy, no, napagbintangan yung kaaway ko, nakuha pa nila yung mga band na mga fan. At na-distribute. Na-distribute lahat. Kaya naging naging legendary yung issue na yun, the red issue. Ngayon, pinaghahanap pa yun. May copy ka ba, Sir Ronald? Isa. Kuha ko naman. Umamin na rin. Ang bilis Buhay pa, Sir, o naitago nyo hanggang ngayon yung Frame na Oo, ba? the red issue. Kailangan ko lang halongkatin dahil sa mga Actually, nakatattoo sa likod niya. Bigla Saan ba kayo nag-aral? Ako po UST UST. din ako din. UST ka rin. Opo, pero batch 2002 po ako eh. So, mas patanda ka lang sa akin ng 3 taon. Opo, sir. Opo naman. Ako po 2008. UST ka rin? Opo. Kayo pala yung si alias Baby Racket. Tambay ka rin pala ng dapitan. May bagong name naman, Baby Rocket. Yes. Dati may ginulpi ako dyan pagbintangan akong Tao Gama. Dahil mga kaibigan ko, mga Tao Gama, nandun may rumble sila, mga acro yata. So napagbintangan akong Tao Gama, so nilusob ako. Oh my God. Ako, peaceful ako. Ayoko sana makipag-away Doon sa kwan. May dalang panaksak. Di nilubog ko doon sa dapitan yung kumukulong mantika na mali. Ayun. Simula nung wala nang gumagalaw sa akin. Okay ka lang. Kailangan yata. Sir Ronald, kinakabahan ako para sa anak niyo. Curious ako sa mantika. May bawang yun. Meron. Di ba nakikita mo yun sa dapitan? Opo. Di ba yung kumukulo, tapos yung punong-puno ng mga ng abo? Di ba? Tsaka mga... Pag ba naman di ka nadala, ikaw ba naman ilublob sa mani? Wala nang gumulpi sa akin. Simula nun sa kwan. Ang peaceful niyo po ba? Parang kulang talaga ng 3 pages. Ba't wala yung mali dito? Wala yung mali Alam ng mga Tao Gama yun. Pagbintangan lang ako eh. Sabi na. Ako, nilublob yung kamay ko kanina, alias Baby Racket. Paano po kayo napasok sa politika? May naghatak sa akin sa Tondo, ba't yung magsaysay. Yung may Smoky Mountain, no? Sabi niya, gusto mo makita yung squatter. Sabi ko, ano yung squatter? Hindi ko alam eh. No? Editor ako nung dyaryo. Sabi niya, para may maisulat ka naman. Tungkol sa mga may hirap. Yung squatter po ay hindi pa nag-exist yung term na yon nung panahon nyo? Hindi kami, dahil middle class ka nga, hindi ka nakapapadpad doon. Dahil nung panahon ng martial law, pinipintahan yung mga pader na yan ng puti para hindi makita ng mga bisita ng mga foreign. So pumunta ako ron, dala ko yung mga social kong kaklase sa Jorn, no? Mga social. No? Dahil sa journalism, 3 lang kami lalaki.
Yung dalawa, Wow, gandang. yung dalawa, hindi ko pa sigurado. So, mag-isa na lang ako, no? Yung mga kaklase ko, meron akong Miss Quezon City, si Georgie Upano, merong Mutya ng Pilipinas, may mga, magaganda yung AB nun di ba? AB, oo. Sa Kwan. So, dinala ko para ma-expose sila sa mga kahirapan sa bansa. May namit akong pare. Ang pangalan, Father Romeo Intengan. Doktor, at the same time, pare. No, tapos matalino, lang kukuha siya medical mission. So, sabi niya, pwede ba kayo maimbitahan? Sabi ko, saan? Seminar. Sabi ko, sige. Ayun, doon ako nagsimula. Eventually, naging head siya ng mga Jesuita sa buong Pilipinas. Tawag Jesuit Provincial. Siya sa Ateneo. No? So, yun, doon ako na-expose. Inimbitahan po kayo sa seminar. Hindi, una muna, naimbitahan ako sa squatters area, tapos sa seminar, tapos bumalik ako sa squatters. Doon ako nakakita ng demolition, first time sa buhay ko. No, yung mga ine-eject ng mga squatters sa mga tirahan nila. Tapos, ang tawag pa namin noon, mga Metrocom. Yung mga, yung mga pulis, ang tawag Metrocom. Tapos may dalang mga yantok. Hinahampas pati mga buntis. So, talagang galit na galit ako. Doon yung point of no return. Sabi ko, hindi na ako Na-radicalize kayo dyan. Doon ako na-radicalize, no? Kaya, yun. Simula nun, May sinalihan po ba kayong grupo o ano? Nung... Taogama rin. Taogama din eventually. Boy, mantika. Hindi, nasama ako sa isang Alam mo kung sino yung brad niya? Yung nilublob sa mantika. Siya yung nag-initiate. Ayun. Nasama na ako sa mga rally, mga political organization. Tapos sabi ko, teka. Ang daming estudyante rito. UST nung kasi 60,000 ang estudyante. Wala man lang tayong student organization. Paano martial law? Bawal So binuo namin yung student council. The first student council sa UST tsaka sa UBELT. Noon lang namin nalaman, sa buong Pilipinas pala nauna yung UST. Ang student council? Ano una sa amin sa UP? Kayo po ang nag-invento ng student council? No, 1979, 1980. Hindi talaga nagbubuhat ito. No, doon kami Hindi talaga nagbubuhat. Ayan, doon kami nagbuo, no? Iyan nga si Malu Mangahas, yung presidente ng Student Council sa UP, inimbita ko siya magsalita sa UST. Papunta lang UST, 1980 yata yun. Hinuli siya sa kanto ng Quezon Avenue tsaka EDSA. Hinuli siya, tapos naging icon ng mga estudyante. Dahil siya presidente ng Student Council sa UP. Ako presidente sa UST. Inimbita ko siya. Siya yung hinuli. So, ayun, napagbintangan patuloy akong ahente. Parang set up. Ikaw naglaglag sa Hindi kanya. naman totoo. Kunyari lang. So, ayun. Yun yung panahon namin na hindi nyo na inabutan. Inabutan nyo kasi wala nang panganib Kaya, Opo, sir, Kaya nakakapagganito kayo ngayon Siyempre, tsaka dito naman po, sir. Kami po ay talagang BBM! Parang hindi last time na nag-meet tayo. Siyempre, Hindi ka pa nag-iba yun. BBM. Wala naman talaga kaming prinsipyo dito. Na-ICC lang yung Napansin tatay ko nila nga Napansin ngayon Kung sino malakas, doon tayo. Oo. Malakas na pala. Wala yung mga prinsipyo para kayong mga senador. Pangalanan na natin. Totoo ba yun, sir? Pareho si Senator Edu Manzanas. Ba't naging parang Senator Edu Manzanas? Kasi nga, tatakbo daw siyang Senate. Hindi, ito kasing kaibigan ko si Ronnie Holmes, yung head ng Pulse Asia. Sinama Nagpa-survey. Sinama ako, wala naman akong binayad. So sinama ako para alaskahin lang ako. Tapos dinoktor yung resulta. Lumabas 0.666. Ay, Aking, talagang demonyo ratings. talaga. Talagang demonyo na Antichrist. Kaso, mas mataas ako kay Kibuloy tsaka kay Vic Rodriguez. Kaya proud na proud ako. Actually, dapat yun mga 6 talaga. Ginawa niyang 0.66 dahil Para binaba niya. Tapos ito naman si Christian Esguerra. May nagbigay kasi sa akin mansanas dyan sa Trinoma. Naglalakad ako. Hati daw kami ni Christian dyan sa mansanas. Tumatanggap ka ng mansanas pag nakasalubong mo lang ito kalahating mansanas, okay na yan. Okay na. Ang mahal ng mansanas. Oo, sabagay. Tanggapin mo na, no? Di naman kami nagkita ni Christian. So, sinabi ko na lang sa kanya, may nagbigay ng mansanas para sa amin. Tapos hanggang nagtatanong siya, nasaan na yung mansanas? Sabi ko, mabubulok, kaya kinain ko na. So, ang tawag na sa akin, magnanakaw na mansanas. No? Tapos, nung habang may show kami, may nag-comment, kamukha ko daw si Edu Manzano. Ayun, kay Edu Manzanas. Pinagdikit-dikit na, naging Senator Edu
mansanas. Doon na nagsimula yan. Ilagay sa page 4. Sa page 4. Senator. Genesis. Yeah. Katulad dito, ikalito, yan, may doctorate kayo sa pang-iinsulto, di ba? Ganun din, yung Christian Esguerra. Ganun din yun. Ay, nabanggit nyo na si Christian Esguerra. May issue ba si Christian Esguerra? Tsaka ito si Richard Daydario. Wala. Ang lalim ng May napansin ba kayo? Basta ako. May napansin Alam ba mo, kayo? isang wala. Okay na isang wala eh. Ganyan yung mga intellectual. Pero eh. hypothetical lang. Hindi, Kung ganyan. magkaka-issue sila, ano kaya yung magiging issue Pag nila? ganyan nga yung mga intellectual, pag matatalino. Di ba? Yung may kaunting Basta ako, ordinaryong people. may kaunting competition, di ba? Kaya ako, hindi ako intellectual eh. Intellected lang. Wala akong kakompetensya pag ikaw ay intellected. Katulad nyo, mga intellected din kayo eh. Hindi, bobo talaga kami sir dito. Hindi, yung ibig ko sabihin. Mga intelektado po kami. Yan. Dito lang naman, yung intellectual lang naman dito, yung katabi ko eh. Nakatago sa likod ng parang lumalayo ka. Parang may payata sa mga madyan. Baka may AK-47 eh. Natatakot naman talaga ako. Hindi. Dala ko 45. Pero sir, Pero may dala pa rin kayo, sir, ha? Ha? May dala pa rin kayo? May election ban eh. Ah, Masuno rin ako eh. Yeah. Masuno. Hindi naman ako katulad nung road rage, yung nagdala ng baril. Ay, yung kulungan. Di ba yung namarel, yung patay, yung... Wait, Sir Ronald, paano naman yung DVD? Doon ikaw talaga nahuli. Yung DVD. Anong DVD? Ay, hindi alam, may DVD ay, rin bumili siya. siya dati. Ng DVD. Ngayon po ba si Mang Kanor? Hindi. Hindi siya yun. Wala siya sa DVD. Hindi, yun yung nasa loob na siya, kinuha niya yun. Anong kala mo sa akin, si Harry Roque? Labas Ayan na. Ayaw daw magpa-interview sa'yo si Harry Roque. Totoo ba yan? Napubuli daw siya sa'yo? Si Harry? Sino? Si Harry Si Harry? Roque. Parang ayaw niya yata sa'yo. Oo, sabi niya, bully daw ako. Tingin niyo ba bully ako? Hindi po. Honestly, Tingin mo? Tingin mo bully si ano? Ano tingin mo? Hindi po, napakabait. Tingin mo ako sa mata. Napakabait Bully po. ba ako? Napakabait. Si Harry talaga, no? Hindi, kung may nakasapa ka na ba kayo sa, ano nyo? Nung professional na kayo, sir? Sa mga politiko. Nakakapagod yun eh. Sapakan. Lublub mo na lang sa kumukulong mantika ng mani. Tapos kaagad. Tapos kagad laban. Wala nang suntukan. Paano baka pag suntok mo, tamaan mo pader. Tamaan mo yung kahoy nung fishball. Sakit nun Nasubukan mo na yun? Tamaan yung kahoy ng... Okay, baka masuntok nyo bato, sir. Oh, yun nga. Masakit yun. Paano sa rumble kasi, pag marami kang kalaban, ang una mong hahanapin, pader. Paano kung marami sila, pag suntok nila, tapos pag nakailag ka, wasak yung kamay. Pag sinipa ka, pag nakailag ka, wasak yung paa. Di ba? Usually sa rumble, ang titirahin mo lang dyan yung dalawang leader. Pag yung dalawang leader bumagsak na, yung 10, takbuhan na yun. Kaya, dami nyo natututunan na Opo, sir. Parang maling episode ng gusto ko to. Tungkol sa martial arts to. Sa rumble, yun ang hahanapin nyo. Pader. Sir Ronald, di ba meron kang picture na parang Rambo ka na may RPG ka ba or something? Black Prop yan. Black Prop yan. Ito talagang katabi ko, mahilig sa Black Oh. Prop. Ganyan si Harry Roque ang pinafollow ko parati. Ganyan yung mga insecure. Nakita niyo ba siya nagsa-shadow boxing sa global? Parang Tawag ko dyan ay parang humor. ugok, di ba? Parang ugok. Shadow boxing sa gitna ng kalsada. Ngayon ko na lang. Ano yun? Sir, Napanood nila yung Philip Salvador ko. ngayon ko na lang napakinggan yung ugok na Hindi na ginagamit yan eh. Andiyan pa yung nanay ko ha. Mabait na yan. Mabait na yan. Nagpaalam ako. Sorry. Itirahin ko yan. Hiram na. Tabi ko. Maganda ipasok natin si Mami. Sa next episode. Kaya Si Xiao Chu ang gusto niya eh. Xiao. Kaya kanina, lumudo ko rin. Sabi ko, pasensya na po, kakatayin ko yung anak niyo. Pero universal truth yan, no? Gaano man kalaki ang gulo, pag na-involve ang nanay, puta matatapos eh. Walang manalin. Doggy's Choice. Itong Mesabon. Meron ding 3-in-1 na shampoo. At ang once a week na pinapahid ko sa aso kong si Jack at si Pipi. Sina Jack at Pipi, ito. Carbaril. Doggy's Choice. Tick and Flea Powder. Yan, lahat ng mga fleas, binabaril. Carbaril. Tsaka ito, pag wala pang garapata yung aso nyo, once a week pwede to. Huwag nyo nang pag may garapata na pwede rin to, malalaglag sila. Pero ako habang wala pa. Once a week. Yan. Para naman sa mga Ilocano customer ulit. Tingnan mo si Kwan, si Pinoy. Nung una siya tumakbong senador. Mga Kwan siya number 19, number 20 sa survey. No? Until gumawa siya ng ad, TV ad. Ano nakalagay sa TV ad?
lagot ako sa nanay ko. Paano, mga Pinoy kasi, lahat tayo takot sa nanay eh. Di ba? Yung hindi ako gagawa ng masama dahil papagalitan ako ng nanay ko. From number 19, number 20, nag-number 4 siya. Paano makakarelate tayo eh? Lahat tayo takot sa nanay eh. Oo nga. No? Lahat tayo takot sa nanay, lalo na si Richard. Diba? Bakit naman hindi? Tapos, dahil yung mga nanay natin, sinasabihan tayo. Di ba sinasabihan tayo na huwag kang gumawa ng masama? Yun yung pinakamahalaga sa atin, na hindi tayo gagawa ng mali. Yun yung ginawang ad ni Pinoy. Tabi na si Cory, lagot ako sa nanay ko. Kung ako ay magiging corrupt, kung ako ay magiging walang kwentang leader, etc. etc. So ano kaya sinabi ng nanay ni Harry Roque sa kanya? Ayoko na pag-usapan. Sige, wag mo na. Yung mga nanay sa akin, sagrado eh. No? Kahit yung mga anak nila, walang kakwenta-kwenta. Ayan na naman. Hindi, alam ko sabi ng nanay niya. Galing mo nang mag-under na. Nakita ko yung kay John Vic. Ayan, di ba yung John Vic yung mag-ubat ng t-shirt? Tingin ko, sabi ng nanay niya, magladlad ka na. Labas kami dyan. Sir Ronald, parang may sinasabi ka rin dun sa iba sa Senado na kailangan din maging transparent. Hindi related to anything, pero Sir Ron, Parang, pwede ba rito yan yung mga seryosong tanong? Medyo pwede, gaguhin mo na lang. Transparent. Sige, balikan natin. Pinoy na tayo. Matras na. Si Sir Pinoy, God bless his soul. Anong hindi natin alam about him? Kasi depending on anong political position mo, sobrang extreme, di ba? Either tingin mo sa kanya, napaka-incompetent, or tingin mo sa kanya, napaka-anghel. What was the truth? What is the man? What is the legend? What is the man? What is the myth? Hindi, alam mo, kasi ikaw yung just to be clear, siya yung political affair. Kumbaga, kung ano yung si Bongo kay Duterte, siya yung kay Pinoy. Hindi naman. Ikaw pala yung pizza boy eh. Hindi totoo yan. Actually, noong 2019, nasa Zurich ako sa isang conference. Bigla na may naglo-long distance sa akin. Pagsagot ko si Pinoy, sabi niya, nasaan ka? Dito sa Zurich, sa isang conference. Sabi niya, balik ka na. Sabi ko, bakit? Tatakbo ako. Sabi ko, saan ka tatakbo? No? Hindi ko na-imagine siya na magpe-presidente. Kahit siya, hindi na na-imagine eh. Ito after namatay si Corazon? Chill na siya as congressman eh. Para lang ma-maintain yung Aquino name sa political landscape. Nung senador, muntik siya umatras eh. Ayaw niya dahil kalaban niya yung kanyang tiyahin eh. Si Oreta. So, yun yung pero eventually nakumbisi siyang tumakbo. Lalo na yung pagka-presidente. Wala siyang plano kahit yung nanay niya hindi naisip, no? Pero nung namatay, nagka-confluence of event, tumakbo siya. No, yun yung kaya hindi ko alam. Pero sabi ko nga nung second death anniversary niya, si Pinoy lang yung nagpaliga kasi siya sa Malacanang. Parang team building, mga cabinet. Kala ko nagpa-basketball eh. Medyo bobo talaga. Hindi, basketball nga. Totoo yan, totoo. Basketball. Ganyan. Pag magdadrive siya, lahat ng mga cabinet at saka mga general nagtatabihan parang parting of the Red Sea. Yes, talaga yan. Laking dapitan tsaka pinobal tayo. Hindi naman pwede sa atin yung gano'n, di ba? Kahit sino ka pa. Nilagay mo sa mantika. Nilublob niyo siya sa mantika. Nung nag-drive siya, hinarang ko. Sinupalpal ko. No? Actually, sinupalpal ko lang eh. Akala nila sinahod ko. Ako magsasahod. No? Bumagsak. Basag yung salamin. Wow! Kaya sabi ko nung second death anniversary niya, oh my God. Kung gagawin mo yun sa isang presidente, na EJK ka na. Diba? Pero si Pinoy, tawa lang ng tawa. Although hinabol ako ng upuan. Habang tumatawa. Maganda. Yamas! Gaganti ako! Pero maganda yun eh. Kasi ganun siya ka-chill. No? Yung barkada lang, di ba? Basta lang, huwag ka lang magkakalat sa trabaho at huwag kang magnanakaw. Yun. Gawin mo yan, tanggal ka kagad. No? So Sir Ron, you can say with confidence na malinis talaga siya, na corruption-free. Yes. Kita mo naman sa lifestyle eh. Nakatira sa isang bungalow dyan sa Quezon City. Until his wala last naman siyang palasyo. Tapos yung kainan namin, tropical hut. Yan yung paborito niya eh. Anong order lagi ni... Hamburger. Ang paborito niya, yung Sunday ice cream sa McDonald's. No? Yun ang paborito niya. So, pinapatakbo ka pa sa McDonald's. Hindi siya errand boy, by the way. Walking distance sa bahay eh. Bongo yan. Yung McDonald's sa Times Street. No? Malapit lang yun. Yun. Bisa makikita mo naman sa lifestyle.
ba't tumurakot? Wala naman siyang paggagastusan, no? Hindi mahilig bumiyahe. Sabi ko nga, nung girlfriend si Shalani, boss, ibiyahe mo naman sa Switzerland dyan. Alam mo ba, nung naging presidente si Pinoy, wala siyang passport. Dahil hindi siya mahilig bumiyahe. No? Ang dami niya mga, sabi ko, siyempre, pag may girlfriend ka, babiyahe mo man lang kahit sa Hong Kong, di ba? Sa Japan, no? Ayaw niyang bumiyahe dahil hindi siya makapag-Yossi. Long flight hindi siya makapag-Yossi. Diba doon kayo naging friends daw, Yossi, ano? Medyo. Dahil sa kanya ako kumukuha ng mentol eh. Burakot ka, Philip Morris ba yan? Tapos, siya pa may utang na loob. Sabi ko kasi, boss, kinukuha ko ito para humaba buhay mo. Sabi niya, lintik ka. Humingi ka na nga sa akin, ako pa may utang na loob sa'yo. Sir Ronald, for context lang, ano ang relationship nyo ni Pinoy bago siya maging presidente? Kasi ba't ikaw yung una niyang tinawagan? Nung congressman kasi siya yung head ng Human Rights Committee. Isa sila ng barbero. Siya yung head ng Human Rights Committee sa Congress. Hindi, mas maganda gupit ko sa kanya. Mapaparal ka talaga. Nalilito ba yung tao sa inyo? Mas magkamukha sila ng buhok ng anak ko. Maganda. Baka naman. So, nung head siya ng Human Rights Committee, ang vice chairman niya, si Eta Rosales. Yung nominee ng aming partido, yung Akbayan, na ako yung presidente. So, ang problema niya, si Eta Rosales, mas madaldal pa kay Harry Roque yun. No? Kaya hirap na hirap siyang kontrolin. Ba't marunong bagumpit si Eta Rosales? Medyo. So pag meeting sila, hindi niya makontrol. So papatawag ako nun, tatawagin niya. Sabihan mo naman si Eta, huwag naman ako ipahiya. Mas marami pa siya sinasabi kaya sa chairman. So kakausapin ko ngayon si Eta, pasalitain mo naman yung chairman mo. Yung gano'n. Doon kami naging close niyan. Tapos, unti-unti, dahil mahilig din siya mag-firing, mahilig din ako. So, nakikita-kita kami. Tsaka parehas kami mahilig sa tropical hat. No? Yung mga hilig namin, no? Na nagkasabay-sabay. Tapos, nung naging senador siya, diyan kami sa Alfredo, sa Morato. Mahilig siya sa steak eh. So doon kami nagkakwentuhan. Doon niya nakilala si Shalani. Dahil kumakain kami ron, Saan po? Saan? Sa Alfredo's. Yung may buffet ng steak dati. Sarado na ngayon, no? Andun sila Shalani, kasama yung vice mayor ng Valenzuela, tsaka yung mga konsehal. Konsehal si Shalani noon, sabi niya, yan ang tipo kong babae. Paglingon ko si Shalani, pinakilala ko sila. Ay, doon. Tapos wingman pala. Palitan na lang kwan. Hindi pala errand boy. Palitan na. Tapos pumunta kami sa Starbucks sa harap. Hindi ko alam yan. Ng kwan. So kape-kape kami ron. Tapos umulan. Nakita namin sila Shalani, stranded. Alfredo's, pinatawag niya. Doon, punta na siya sa Starbucks. Kala ko pinatigil niya yung ulan eh. Hindi. Tapos pagpunta ron, kwentuhan na. Amazed si Shalani dahil kinikwento niya yung buhay niya. Kami, board na narinig na namin 1,000 parang pesos yung reaction namin sa kanya. Board na kami. So, ayun, naantok na ako ngayon. Nagkakadevelop pa na. Diba? Nagkakadevelop pa na. MU. Tapos, sabi niya, nung umalis na sila Shalani, umuwi na, sabi niya sa amin, padala natin ng bulaklak bukas. Sabi niya, sige boss, dadalan ko. Huwag ikaw, bantay sa lakay ka eh. Sabi sa akin, ako na nga nagpakilala sa kanya, ako pa ngayon ang bantay sa lakay. So, pinadala niya kay Rico Puno, yung, Rico J. Puno? Hindi, yung kanyang undersecretary, yung best friend niya. Rico Puno rin ang pangalan. Naging undersecretary ng DILG. Well, sabi nga ni Shalani ay puto ka na. Ayun. Yan. Ayaw nga pala, no? Yan yung mga kwento, mga backstories. Ayun. Ano ba kayo ni Pinoy? Clash? Nag-clash na kayo? Sa isang idea or isang topic? May sasabihin sana ako pero di na ako magsalita. Sa isang nililigawan. Pwede. Parehas kayo ng nililigawan? Personal, yung love life. Next question. Hindi, ito sir, curious ako. Napikon ba sa inyo si Sir Robin, si Senator Robin? Napikon! Ayun, nga pala Robin Padilla, Robin Hood. Mag-research siya ng konti doon sa West Philippine Sea. Dahil binanatan niya si Professor J. Batumbakal na mali daw yung sinasabi. Wala naman daw nangyaring tension nung panahon ni Digong with China. No? Tapos nagkagulo lang naman daw ngayon. Dahil nag-pro-US tayo. So, kinorek ko siya. So, sabi ko, Senador, mag-research naman kayo ng konti. Sayang naman yung mga binabayaran yung mga staff.
sa Senado na wala siya. tayong tension nung panahon ni Digong. Maraming tension. Walang tension si Digong sa China, Pero ang China dahil meron. gusto niya maging probinsya ng China ang Pilipinas. Yung wala talagang tension. Pero naalala nyo, doon may lumubog, yung binunggo. Reed Bank. Opo. Recto Bank. Binunggo na muntik malunod yung mahigit 20 na Pilipino, binunggo ng isang Chinese vessel. Panahon yun ni Digong. Mga 200 yatang diplomatic protest ang final ng DFA nung panahon ni Digong sa China. So, sabi ko pa, ayusin nyo naman. Ano lang ni Locsin, hindi ni kahit Oo, ano. magayos naman kayo. Ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, wala kang wala kang kwenta, kulang ka sa pansin, laos ka na. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, salamat, Senator, tama po kayo. Talagang laos na ako at saka kulang sa pansin. Pero dahil pinansin niyo ako, nabawasan yung kulang sa pansin ko. Ayun, tumula no, tumahimik na siya. Na-realize niya, Hindi siya medyo lugi. Yeah. Lugi kung makipagbardagulan sa akin dahil mahirap makipag-away sa suicide bomber eh. Uy, guys, pasalamat at... Ayan. Sama mo na. Ano, game? Kasama yan. Bulo na naman. Okay, guys. Ayan. Pasalamatan natin yung mga nag-sponsor naman na tumulong sa atin para dun sa anniversary show natin. Starting off with Poland Hopia. Linya Linya, Rugged Coffee. Shangri-Log. Pasta game. Brickwall BGC. at syempre Century Park Hotel Manila. The Pod Network Entertainment. Tai Chi. Kuchi-kuchi. Haley's Tawas. Doggy's Choice. Guyastin Coffee. Kulang ka kasi sa guyas in coffee. And Ay, gising! Gising! At Moringa Vita. Baita. Kulang ka kasi sa Vita eh. Sorry. Maraming salamat sa inyo lahat at sa lahat pa ng mga brands na sumusuporta sa amin. Thank you. Thank you so much. Moringa Vita. Bayan. Yan. Hinabol ko Robin Hood yung topic. Naputol Robin Hood. tayo, no? Pinag-uusapan natin si Robin Hood eh. Ibig sabihin, sinabutahe to? Hindi naman. Wait, sir, naman, di naman. totoo ba na rebelde siya? Utrecht siya ng Utrecht? Ano bang kaso niya, di ba? Illegal possession of firearms. Illegal possession. So paras kayo, ay hindi illegal pala yung sa... Okay, legal eh. Oo. Pero AK-47 din siya? Hindi ko alam yung glutathione niya kung legal yon, no? Dahil may mga Trip, glutathione trip. na hindi aprobado ng... FDA siya eh. Oo, totoo yan. Kaya hindi ko alam kung anong kaso niya. Pero ano ba talaga siya? Rebelde pa talaga? Anong pinagkakaguluhan niya dati? Sabi niya rebelde daw siya. Totoo. Hindi, napasok siya sa kulungan, may mga nakilala siya mga Muslim, no? Nakapag-relate siya ron. Di ba nag-Islam yan eh. So dahil ang tingin niya yung mga Muslim ay lahat rebelde na hindi naman totoo, rebelde na rin siya. No, yun yung kanyang So, ano yung sinasabi yung Joma season na... dumalaw siya ron daw. Communist naman yun, iba naman yun. Siguro dahil celebrity rin si Joma, gusto niyang babahiran siya, so pumunta siya ron. No? Eh syempre, nandun naman si Joma, hindi naman siya pwedeng itaboy. So tinanggap siya. O, tsaka wala masyadong Pilipino sa sa Europe eh. Oo. Tapos sasabi niya nung isang araw, last week yata yun, ba't dito dinala si Digong? Puro komunista rito sa The Hague. Yeah. No? Actually, nandun sila Joma sa Utrecht. Yeah, hindi sa At saka, kakaunti, isang pulutong lang sila ron. No? Hindi totoo yun. Ang marami sa baka mas marami ron mga DDS. No? Yung mga Duterte. Di ba nag-rally-rally sila ron? Na pinag-usapan namin kanina. Oo. Pero Sir Ronald, Kasama ba to sa mga host dito? Sige po, ano nga ba yan? Tangina mo talaga. Pantay mo rin sa akin. Napansin ko, tanong lang tanong. Bumaliktad na. Okay. Anak ka ng Sinabihan ko lang kanina. Titigan mo ako sa mata. Sorry. Sabay kayong gumanon tapos titingnan natin kung kanino sasama si Roger. Pero sabi sa akin, game over na daw yung legal case ni Digong. Yun yung sinabi ng mga tao. Halos lahat ng expert na nakausap. Ay. Totoo So ba yun? yun na yun. Gawa ng time constraint. Yun lang yata yung tama na sinabi ni Richard ngayong gabi. Sabi na hindi nagbuhat ng sarili. Tulad nung isa. Nagbuhat ng barko. Karamihan na sinasabi na, disagree ako. Pero dyan, nag-agree ako. Kasi 80 years old na siya eh, no? Hindi ba? Pabaliwala yun doon. Paano kung ikaw ay kriminal sa crimes against humanity, baliwala yung edad. Ibig sabihin, ang dami mong krimen eh. Hindi yan krimen sa isa, dalawang tao. Crimes against humanity eh.
Di ba malalagay? Duterte, 30 years old daw. 30 years daw. Malalagay ka sa kwan dyan. Sa estatwa. Malalagay ka niyan sa pader. Di ba? Yung mga ganyang klaseng kriminal. Kaya sisikat ang Pilipinas dahil siya yung unang Asian na makasuhan sa ICC. No? So, magiging popular tayo. Tayo lamang ang merong tatak. miyembro o citizen o presidente na nakasuhan ng crimes against humanity. Ibang usapin pa pag na-convict. Dahil ang ICC kasi, lalo na dahil una tayong Asian, gusto nila masigurado na malakas yung kaso. Kaya natagalan. Tsaka fair yung trial. Kaya matagal. Matagal yan. Natagalan, no? Kaya yun yung nangyayari. Sisiguraduhin nila yan. Kaya sabi ni Richard, malabo na yan na manalo o makabalik dito. So, parang sabi nga, parang 8 years ang tagal eh. 8 years to 8 to 10 years. Usually, ganun at yung yun mga ang kung kaso. hindi ma-convict. Kung hindi kasi ka kung ma-convict, ma-convict, another 20-25 years pa yan siguro. Kaya, yun yung mahalaga. Kaso, si Harry Roque, lagi niyang pinagmamalaki, siya lang ang pwede na maging legal counsel. Siya lang ang accredited. Ayun. Asylum ang kanyang pinapailan. Hindi nga, bakasyonista na siya kahapon. Asylum. Two lips pa siya. Tapos, Ay, ibang lips yan. iniikot mo pa ito sa bahay mo. Na hindi ko alam kung galing sa Pogo o kung saan man. Hindi ko sinasabi na siya ay empleyado at may-ari ng Pogo. Wala akong ganun sinasabi. Wala. Baka man na kinita sa gupit. Pwede. Pwede. At some point ba naging magkaibigan kayo ni Harry Roque? Oo! Dahil nung Ba't dati... labas sa ilong? Hindi, dati nakulong ako. Kasama ko si Randy David nung 20th anniversary ng EDSA. Nagmarcha kami. Tapos nagdeklara ng state of emergency si Arroyo. Nung araw na yun, 20th anniversary ng EDSA. So habang nagmamarcha kami, mahigit 20,000 kami sa EDSA. Pagtigil namin dyan sa bandang Cubao, ayun, dinisperse na at nahuli si Randy David. Tumawid ako para sakluluhan siya. Hinuli rin ako. So, mga 80 yata kami hinuli. So, may mga nag-volunteer ng mga abogado, mga bar top notcher. Yung dean ng UP Law Schools, si Raul Pangalangan, the first Filipino na naging judge ng ICC. No? Uy, bigat Marvic Leonen, yung ngayong Supreme Court Justice. No? Ayan, si Harry Roque. No? Marami, mga 12. Sabi ko nga doon sa iba, doon na kayo sa 80. Ba't sa amin kayo naka-focus? Maraming iba pang nahuli. So, si Harry Roque kasama ron. Well, in fairness naman nung nagsisimula yung limelight ni Harry Roque. Human rights lawyer siya, di ba? Ngayon, ex na lang. Doon lang siya ex sa human rights lawyer. Wala siyang ibang ex. Doon lang. Parang may nais kang, hindi maganda yung tawa mo. Parang may nais kayo pahiwatig. Ginagamit niya yung tools natin, pare. Sa atin binabalik. Kailangan natin kumante. Mabuti na yung makauna. Mahirap maunahan dito. Pabot ka ng tite. Sa main driver ko, mailabas ka AK. Medyo, walang laban to. Medyo natahimik yung anak ko. Namumutla. Pero Ronald, titi lang yung ano namin dito. Pang dapat. Pero ito kay Harry Roque nakita nyo ba sa pagkatao niya na babaliktad to someday? Balimbing to? Oo, dahil mahilig siya mag-epal eh. Nung dati nga, nung cabinet secretary ako, tumawag siya sa akin dahil natanggal yung aming Solicitor General. So sabi niya, Ronald, pwede mo ba akong i-nominate na maging Solgen ni Pinoy? Ganun sabi ko sa kanya, telepono yan. Sabi ko sa kanya, Harry, kung ako ba presidente, kukuha ba ako ng batong ipupukpok sa ulo ko? Ayun. Pinagsak na niya yung telepono. Galit na siya sa'yo after yan. So ginanon mo kagad. So, sinong sinasabi mong batwa? Ayun. Ito ang nangyari yun. Jumbo hotdog, kaya mo batwa? Kaya mo batwa? Kayo, walang misogynist ha. Wala po. Misogynist dito ha. Wala. Talaga mga misogynist Ikaw kayo, lang no? antay Ikaw ha. Sabi, si Harry, ex-human rights lawyer lang. Doon lang siya ex. Anong trabaho niya ngayon? Asylum seeker. Habang trabaho yan. Pero mukha naman siyang maraming baon, maraming naman siyang pocket money. Pinagmamalaki pa niya yung bahay niya, di ba? Kung di ba naman ugok yun, di ba? Nagpapail ka ng asylum, usually asylum seeker, may hirap, di ba? Yung walang matuluyan, pinakita niya yung kanyang tinutuluyan,
Di ba? Magpapaawa ka ng konti. Paawa diba? ka ng konti, lalo na 43,000 yung nakapila. Medyo mahaba yun. Nagpapile ng asylum. Abutan niya si Tatay Digong na ma-free. Hindi, dahil yung Nauna kasi, sa kanya no? yung panganay kong doktora, Dutch citizen yun Doon nakatira yun sa Akmar. At nagtuturo sa Utrecht, sa isang university. Kaya, kasabi niya, Papa, ang hirap dito mag-file ng asylum. 43,000 yung nag-applicant. Sabi niya gano'n. Iba refugee, kawawa talaga. Tsaka mga kawawa talaga. Doon, tinuturo pa niya nung kanyang bahay. Hindi pa na maugok, di ba? Sa vlog. Talaga, sir, ugok. Pero Sir Ronald, again, balikan natin. You were talking about yung kay case ni Pinoy. Tatanong na naman. Di ba? Sino ba to? Sino ba to? Makama Pinagtulungan ka naman. Tuloy mo na nga. Kalaban mo yung mag-ama, sir. Tuloy mo na nga. Medyo na-outmatch. Tuloy mo Dala na na rin ako ng AK-47 ko dito. Kaya nyo ba yung kanyang klaseng buhok? Pero bago Yung mga may nakaganon. Pag yan, nakasalubong ka sa Pinubal, gulpi yan. Diba? Pag tayo nakasalubong yan, nakakainis. Pero pag nakita mo yung BGC kicks ko, yung BGC kicks ko. Yan ang buhok na ayaw pa sumuko. No, pero seryoso, going back to this. Sir, sabi mo kanina yung kay Pinoy, di ba, naging accidental president. Kumbaga, could Sarah think about the scenario of sympathy vote kay Digong if God forbid, something happens before next elections, ganun. At hindi ma-impeach si Sarah. Tama. Diba? Una, kung hindi siya ma-impeach. Tama. Huwag mo kasi. Dahil kung ma-impeach kasi siya, ay permanently banned na siya kahit Public office, kahit barangay councilor. Buong buhay niya. Or kung hindi siya ma-impeach, pwede siyang kasuhan criminal cases. Halimbawa, plunder sa confidential fund. Pag siya ay na-convict, ganun din yon. Hindi na siya pwedeng tumakbo kahit anong posisyon. Buong buhay niya. Kulong pa siya. Dahil ang plunder case kasi ay non-bailable. Ibig sabihin, pagsampa sa korte, kulong ka kagad. Kung sakali mag-survive siya sa impeachment o kaya mag-resign siya bago siya ma-impeach. Okay. So, hindi yan isa, several yan na posibilidad. Pero pagpalagay mo na, hindi siya makonvict sa criminal case, makatakbo siya, no? Pabor sa kanya kung mamamatay si Digong, hindi papatay na, kung mamamatay si Digong Before, a year before elections, o kaya during the year ng election. Kung mangyayari yun, syempre sympathy pwedeng mapunta sa kanya. Although by that time, kung natuloy na yung hearing sa ICC at lumabas na yung mga kaso, lumabas na yung mga pinatay, lumabas na yung mga testigo, baka wala na ring sympathy. Dahil iba naman si Cory di ba? Iba naman si Digong. Iba rin si Ninoy. So, hindi natin sigurado kung ano pa yung mangyayari. Pero kung may mangyayari sa kanya ngayon, pagdating ng 2028, wala na yon. No, wala na yon. Kaya, depende. Ngayon, merong sympathy nung kinulong siya dahil kawawa naman si Tatay Digong nakapaasa sa kulungan, 27 yung nainom na gamot, no? Yung ganyan. Although, nung hinuli siya, hindi naman siya pinosasan. Meron pa siyang nurse, meron siyang abogado, meron siyang security. Saka yung akmang courtesy para sa isang ex-president ng Pilipinas, binigay rin naman talaga sa kanya. Red carpet, kumbaga, yung ginawa ang sa hindi kanya. lang naman ginawa, hindi pinapasok yung nagdala ng pizza pie. Diba yun lang Yun naman yung Pizza Gate. Pizza Gate. Pero yung pizza pie nakapasok, kaya nga tumaas yung sugar niya Kung may diabetes ka, wag kang kakain ng pizza. Ay, dahil sa kanya. Nako. Totoo bang nag-traitor siya? Ayan, di ko na alam yan. Baka alam ni Richard. Buti pa si Richard sumagot ng konti Pero medyo indirect yung sagot niya. Ito ayaw talaga sumagot. Paano ba kayo nagkakilala ni Richard? Pinakilala niya sarili niya sa biglang lumapit siya. Sabi na, baka gusto mo ng guest sa show mo. Pero kasi akong partido, Akbayan. No? Yung mga miyembro namin, mga gwapo, mga matatalino, magaganda. So, dun siya nanliligaw. No? May nagkamali. May nagkamaling sumagot sa kanya. So, ayun. No? Hindi ko na sasabihin kung yun ba ay totga. Basta ako. Siya natanungin nyo ron, ha? Basta ako, hindi galit ang mga ex ko sa akin. Diba? Yun naman sabi ko. Mabait yung mga ex ko sa akin. So, sino yun, Richard? Wala nang personalan, no. Lalo na pag may hawak akong ganito. Hindi siya ang pinag-usapan ko, ha. Walang personalan, di ba? No, but sir, going back to, kasi ako, sabi ko,
Ang lakas ng chance ni Philip Salvador bigla ngayon. Si Bato, si Bongo, I mean, and then yung mga Willie Revilla, Ben Ganito na lang, Tulfo. fearless forecast. Sige, go. Go! Go! Keep in mind, May 27 to lalabas, so may nanalo na. Hindi na forecast by that time. Fearless forecast, no? 8 administrasyon, 2 independent, at 2 oposisyon. Oh, wow. Dalawang posisyon talaga. Oo. Pero yung ibang oposisyon, katulad nila Philip, etc. Wala na yun. Kahit tumalon sila ng tumalon, may limit yung pagtalon eh. Dahil bubunggo ka na doon sa matataas. No? Yun yung... ngayon kasi, may sympathy eh. At saka tightening nung kanilang base. Dati kasi kahit yung base nila, hindi sila kinoconsider eh. Ngayon, yung base nila, kinoconsider na sila. Kaya, kumuhan sila, umangat. Pero, siyempre, yung base mo, hindi naman yun yung majority. May silent majority. Yeah, yun ang sinasabi ko kanina, silent majority. Pagdating sa dulo, tapos wala ka pang makinarya, tingin ko, ganyan yung latag. Fearless forecast. 8 sa administrasyon, 2 independent, tapos 2 oposisyon. Ngayon, yung isa sa oposisyon, pinagtatalunan yan ng mga 2 administrasyon, at saka 2 pink, no? At siguro isang Duterte opposition. So meron kang 5-6 na nagtatalo sa last seat. Diyan sa 8 administrasyon, matutuloy po ba ang impeachment? Pag yan ang nanalo. Ang impeachment naman kasi, bawat isang senador naman, may sariling mundo yan eh. Yeah. No? Parang kayo, may kanya-kanya kayong mundo. No? Ganyan, no? Sila ay ganun din sila. May kanya-kanya silang ambisyon, political calculation, no? Ganyan. So, hindi mo pwedeng sabihin na lahat yan ay grupo-grupo. Paminsan-minsan, nag-grupo sila, pero kanyan, based on interest. So, walang leverage si BBM sa kanila kahit tinulungan sila? Ang sinasabi ko lang ay, kahit halimbawa ngayon, minority yung for impeachment, depende yan sa negosasyon. Depende yan sa carrot and stick. Depende yan sa horse trading. No? Paano halimbawa nung impeachment ni Corona, wala akong kinalaman doon. Wala ka talagang kinalaman. Wala siyang experience at all. Totally nung nagsimula yun. Oo nga, nakalagay, he is said to have played a significant role. wala akong kinalaman dyan. Black propaganda yan. Which he denied. Black pro. Kaunti lang doon ang pro-impeachment. Pero nung natapos, 20 ang bumoto. 3 lang ang hindi bumoto. Malleable. Ibig sabihin, depende yan kung anong, paano kayo mag-negotiate. No? Pag ganyan ba, pag negotiation, ano ang nasa table? Well, ano yan ba ang hindi masasagutin, Sir AK-47. Buhay mo. Okay. Sino nanay mo? Alin dyan? So, ganun. Siyempre, titignan mo dyan, ano bang interest ng senador? Correct. Yan ba ay re-electionist sa 2028? No? Yan ba ay may mga kaso? No? Yan ba ay may mga pangangailangan? Sandigan bayan. Yan ba ay may mga tinatago? Di ba tinatago mo? So, sa table, marami yan. Anything goes. Skeletons in Hindi the ko naman closet. sinasabi na gano'n na mangyayari. Sinasabi ko, lahat naman tayo ay... Consideration siya. Lahat tayo ay tao lamang. Kahit mga senador. Akin, sir, so parang it's survival over principles. Sino bang senador na may prinsipyo? Bilangin mo nga. Si Amy. Si Amy kasi. Diba? Going against her own brother. Yun nga yung hamon ko sa atin. Yung 2028 will be a defining election, a defining moment sa ating bansa. Kung ang iboboto natin dyan, puro mga walang kwenta pa rin na mga politiko, local at saka national. Walang kwentang presidente. Yung ating sangandaan yan talagang nalampasan na tayo ng Vietnam. Nakaamba ang Cambodia, nalampasan tayo, tsaka Laos. Pag tayo ay walang ginawa dyan na matiro ng mga pinuno, ang mamanahin ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak ay isang bansang parang impyerno. No, yun yung nakaamba dyan sa 2028. Pero mataas ang HDI natin ngayon. Kaya masasabi natin ang Heil Ronald! Sabi ko sa inyo Kaya pag ako ay naging presidente, lahat ng mga warlords, lahat ng mga wedding lords, oligarchs, lahat ng drug lords, lahat ng kulpal lords, uubusin natin yan. Diretso na. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa BBM. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter,
Wala nung Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Yun. Parang hindi natin pinag-asapan si BBM at all. Puro BBM yung kasama natin dito. Hindi po kami BBM. Pag tumatlo na kami ng chant, yun ang tunay. Hanggang dalawa lang kami. Ito yung for safety lang, sir. Sabi nga ng paborito kong ex-human rights lawyer, Okay. si Harry Roque. No? Tayo ay pipili sa puwersa ng Sex! Putang ina mo, James. Putang ina. puwersa ng kasamaan at puwersa ng Kadiliman! Yeah. Sama na tingin niya, kumain siya. Kadiliman! Ay, Sir Ronald, may tanong pa ako. Ano ang itsura ng Sara Duterte presidency? Hindi pa tayo tapos eh. Ano, after credits na lang po ito. Anong itsura kunyari manalo si Sara Duterte? Hypothetical lang Ano mangyari sa naman bansa to. natin? Wala na tayo. Magkita tayo sa Sub-Saharan Africa. Yeah! Wala akong alam dyan. Basta mataas na HDI natin. Sino ba nagsabi nun? Dapat bang sabihin yan? Actually, ang Sub-Saharan Africa, mas umuunlad pa kaya sa atin ngayon. No? Ilan na ba ang persona non grata si Prof. Richard? Ilan ang probinsya? Basta wag lang Siargao. Nakiusap. Please, wag lang Siargao. At dahil nakiusap ka, Ano na, resolution na talaga. City, ordinance na mangyari, hindi lang person. maraming salamat. Sir. Ay, sige po. Sir Anytime. Sana. Ako, feeling at home ako dito sa Cool Pals. Parang medyo... Cool Pals pala. Cool Pals. By the way, sir, Cool if I may Pals. ask, ilang taon na po kayo, sir? Ha? Ano ilang taon na po kayo? Parang totoo maling lang. tanong yan ah. Tito. 82? Tito. Tiktito? Tiktito? Titika mo ako sa mata. 59! Hindi naman kasi... 69? Siyempre, sir, imagine yun. Hindi, 62 na tayo. 60, nung 80, sir, talagang may pinaglalaban eh. How do you feel yun nangyayari sa current na estado natin, sir? Hindi nga yung kwan. Kaya nga sinasabi ko, naging seryoso ako kanina. 2028 will be a decisive year. No? Yan. Ibig sabihin, kahit naman may natalong kandidato ng 2022, ngayon lang uli ako nakakita ng ganong karami na spontaneous na lumalabas sa kalsada, sumasama sa rally. Hindi hakot walang bayad, dala-dala ang sariling pagkain, sariling t-shirt, sariling yung placard, pink rallies. kumakatok sa mga pintuan. Yeah, yung pink Tingin ko rally. yung 16 na milyon na yan yung pwedeng pundasyon papunta sa 2028. Dahil yung 30 million na bumoto sa Unity Team, no? Ay nakita nila yung kakulangan. Nagkawasak-watak agad eh. Dahil ang Unity, ambition lang eh. Walang plataforma, walang vision, 'di ba? Alliance Walang of prinsipyo. convenience, Sabi nga mismo ni Sarah, walang pagkakaibigan. BBM! I love you, BBM! Yes, sir! I love you, BBM! Baka I pwede. love you, BBM! Baka pwede sa 2028, ang hanapin naman natin, yung totoo na. higher purpose, 'di ba? BBM, Mahiya naman tayo sa balat natin. meron na Diba? ba? Meron na bang Biko Soto ba? May Biko Tignan Soto natin. na ba? Si Biko, kulang na 1 taon eh. 39 siya eh. So, pwede siyang senador. Nagagawa ng paraan sa recto yan, sir. Para naman di tayo tagad. Medyo. Tama. Nakabantay na eh. Guste, di ba? I love you, BBM! Tingin ko, meron tayong 115 million na Pilipino. Sana naman, oo. Makakahanap naman tayo dyan ng magaling at saka mga matino. Katulad ng, sasabihin ko Basta sana, hindi lang Ronald. sasabihin ko sana, katulad ng Cool Pals. Kasi dalawang isip ako eh. Katulad na lang po ni Hail Yama! Dalawa, Harry Roque. Harry. Hindi natin tinanong to. He was rumored to be romantically involved. Yun na. Wag na. Yan ang ganyan. Kasi yun yung sagot natin sa 2028. Charot. Oo nga naman. Sa next episode. Pakat na lang natin yun sa Next episode. Last chance yun lang bumili ng ticket para sa May 31 anniversary special ng Cool Pals na gaganapin sa Tanghalang Haribon, Alabang. Meron tayong 4 p.m. and 8 p.m. shows. Parehong show lamang po yan. And meron tayong episode recommendation mula kay Jomar J. Pwede bang pumunta dyan na hindi nagbabayad? Pwede, sir. Pwede kayo, sir. Pwede, sir. Baka harangan kasi ako sa pintuan. Hindi, sir. Ano Tapos lang. may nakasukbit ako. Wala, sir. Basta magdala kayo ng sarili niyong monoblock, sir. Baka... Lalo na pag may hawak kayong ganyan. Oo, pero... May kinakabahan na naman. Isang pakiusap lang. Isang pakiusap lang.
pwede bang huwag nyo na isama ito? Sir, go. Go ahead. Ito na. Kasi kanina usapang mga mami. Ito isa sa paborito ng ating mami na sa episode yung Mami Divine Intervention. Yan. Episode 44 yan. Ang ganda. Classic yan ha. Kung nauna si Mami Yulo, mas nauna to. Si Mami, di ba? Oo, Mami, di ba? Yan. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. John Michael Molanida, Jasper Macaraeg, John Lardizabal, Andrew Oplas, Evelyn Floren, Rial Yacer, Christine Ivane, LJ Patanao, Quentito, Alvin Borinaga, Jo Maria Kia, Dominic Lindog, Siegfried Alimanya, Jasel Pagdanganan, Giancarlo Pereira, John Bernard Lejano, Mark D, Clark Mercado, Rudyard, James M. Marie, at si Rainier Isip. Roger, baka may pro-promote ka dyan. May 27 pa to eh. May 27. Ayan, may show ako mamaya, May 27. Dito, Stellar, title, PWD. Ay, pwede, pero dipindi. Sa May 27 pa ba lalabas to? Opo. Okay. Dahil sa May 26, magkakaroon ng 3rd Civilian Convoy sa West Philippine Sea. Nagsimula yan noong December 2020. Christmas convoy papuntang Ayungin para dala ng regalo yung ating frontliners. Tapos nangyari yan May last year sa Scarborough. Ngayon naman sa Pag-asa. Pero ito, ang kaibahan dito, panto, peace concert. At kasama rito, Malaysian, Vietnamese, Indonesian, Japanese. So hindi lang to Pinoy. Pupunta tayo ron, pati China inimbita natin. No? Siyempre, hindi pupunta. Pero usap tayo ng kapayapaan. No? Yun yung habol dyan sa West Philippine Sea. Sa akin yan, 26 May. Concert po ito sa gitna ng dagat. Sa dulo ng ating EEZ. Exclusive Economic Zone. Doon natin sasabihin, wala kaming balak awayin kayo. No? Iwanan nyo lang sa amin yung amin. No? Ganun lang. At kakantahan namin kayo para wala kaming armas. Walang AK-47 doon. Puro mga gitara lang. May magtatanggal ba ng shirt? Noel Cabangon. May magtatanggal daw ng shirt. Rogue band. Puro babae. Yan. Tapos si Fumi. Si Fumi, yung Japanese sumama sa Big Brother. Si Fumi Fumi nandun. Et cetera. Mga banda. May ano rin. Puro kanyon. Tapos, may tunay na Baby Rocket. Pagkatapos ng concert, puro mga fireworks. At doon na alarma ang China. At tinagataan sila. Yun lang. Sana buhay pa kayo by the time lumabas tong Paano? Headline. May Grab ba papunta doon? Paano pupunta doon? Hindi, sakay lang kayo dyan. May barko kami dyan sa port area. Dahil pupunta tayo sa El Nido. Tapos yung mga matatapang tutuloy sa Pag-asa. Sigurado ko kayo may iwan sa El Nido. Dahil mga matatapang lang ang pupunta sa Pag-asa. Basta Siargao, Siargao. See you soon. Ayun. May 26 ito. Abangan natin kung... Buhay pa sila. Hindi. Gago ka. Sino yan? Wala ba rito kang Jack Bolton dito? Jack Pilot. Kita niyo yun sa Looney Tunes? Medyo violent tong episode natin. Binabagsakan po namin ng piano to eh. May death threats na. Ganyan yung nilublob ko doon sa kumukulong mantika. Sa dapitan. Ilabas sa mantika. Siya po talaga yung Baby Rocket namin. Yan. From Ryan Joseph Samonte, hello Cool Pals. Pabati naman po ang girlfriend ko si Geneva Delgado. Abay di putang ina mo. From Kenneth Aquino, Nigerian James. Pamura naman si Chuchay. Hello Chuchay. You are... Baba ito. I do not care. I will pack you in the milele. Or in the ass. From Neil Milan, pamura ako kay Master Rems gamit ang bakal na Kikay at Bisaya accent sa katrabaho dito sa Australia na andudugyot. Neil Milan, pare. Neil Milan. Uy, pagkatapos nito, meron akong podcast dyan sa mga Australian OFW. Diyan na lang sa labas. May 28. May 28. Neil Milan, pirting kusugan ng imong lubot dong. Yan, pabati sa asawa kong curious makinig sa Cool Pals at gusto nang manood ng live recording na si Ana Liwanagan mula kay Serbian. From Dex Herrera, pamura po kay Nigerian James. Ang asawa ko si Vanessa Tasico Herrera. There are so many female who wants to their ass to be packed, including your wife.
Nagkatingin na lahat dito eh. Alis na kami. Baka madamay ako. Madamay tayo. No! Ronan, I will fuck you in the ass. Pamura kay Sultan Ryan Rems in the most bakal Ilocano way, si Carl Manabat. Ayan, awanan. Kailangan dito, usapang lasing na to. Kalma na ba? Para may plausible deniability. Ay, wala akong alam dyan. Sapol ka man ng tikaldingan. Anom takalding. Isarak mo tibutom, takarat na, kininam. Pamura sa boses ni Austrian Charlie Chaplin, DLC Racing Team, si Gian. Puto, hindi naman nagsasalita si Charlie Chaplin eh. But this is Australian Charlie Chaplin. Australian yan, ha? Australian! Parang hindi. Abuja. Okay na yan. From Brian Sarto, pamura sa mga tropa ko si Analytics Team na sina Alvin Magsino, Josh Mangunay, in Ilocano Gay African General Accent ni Aaron James. Ang natibuto na ito ba ay tibakla? Yan. And ito, medyo iba. Pamura po ng extra hero voice si Juan Miguel Abibuag. Juan Miguel Abibuag, putang ina mo! Yan. Pamura po kay Nigerian James sa tropa kong Cool Pals din na si Cedri Remigio. Cedri Remigio, I will fuck you in the ass like a buffoon. Yan. Pamura po ng malutong kay Kapampangan Nonong sa roommate ko na magbe-birthday ngayon na si Ngayong April na si Mike Merla mula kay Jonel Panilo. Haru! Putang ina nyo! Yan, pamura po kami kay James Caran ng jowa ko, Kiefer Tan in Chinese accent. And Kat sa American accent ni Hans Kiefer Tan ba? Ako dami request na. Pagod na. Ano pangalan ng Chinese accent? Yung Chinese Kiefer Tan. Kiefer Tan, kita-kira tayo sa West Philippines siya. Bombahin ka kayo ng water gun. At si Kat pa rin, American accent. Hello. Yan yung Australian, hindi yung kanina. Putang ina ka. Nag-ano-halo na eh. What is the... Cut lang. Mites. Oh, get out of my property, cat. Thank you very much. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.